my vlog, and for today's vlog, title niya is parang self-medication. Ayan. Self-medication guys, tinutukoy ko, hindi naman yung malalang sakit. Sa ating mga nagkakaedad na katulad ko, na-experience ko ngayon yung GERD o kaya yung acid reflux para magkatulad sila. Yun yung sakit guys na umaakyat yung acid mula sa bituka natin dahil yung muscle dito sa trachea ba yun, hindi siya nagpa-function ng tama. Yun yung nagkukos ng pagkapaos. Yun yung sa akin ngayon, napapaos ako. Tapos yung ibang effect nun, yun yung inuubo ka. Tapos mayroon ding heartburn, yung parang umaakyat ditong masakit, yung parang nabubulunan ka. Nagkakaroon pala tayo ng acid reflux o kaya yung GERD dahil sa bad eating habits. Kasi ako guys, merong gabi na hindi ako makatulog, umaabot ako hanggang 1:00 ng madaling araw, 2:00, nagsasearch sa Facebook, sa YouTube, ganyan. And then, nagkakape ako, tapos kumakain ako ng madami bago matulog. Ang sarap matulog nung pagkakain, no? Tapos sige ka, antok agad. Yun yung yun yung hinahabol ko. Yung pala, masama talaga yun. Noon hindi ako naniniwala. Kasi hindi ko pa nararanasan. Pero ngayon, nararanasan ko na. Katulad ng mga nakaraang linggo, ulam ako ng inihaw na bangos, ganyan. Tapos kape. Hindi ako uminom ng tubig pagkakain. Laging kape. Tapos siga na ako. Hanggang sa umubo na akong umubo, akala ko tuberculosis na yung ubo ko. Kasi ang tagal talaga. Uminom na ako ng antibiotic, Solmiox, tapos mga prednisone, Ventolin, ganyan, tapos cetirizine. Yung cetirizine nakakatulong siya. Tapos dumating na sa point na nung isang gabi, kasi bago ako matulog, kumain ako ng chicharon, siguro mga kalahating kilo. Kasi masarap ang chicharon dito sa Bulacan. Pagkatapos, nagkape ako. 3:00 ng madaling araw guys, nagising ako talaga na ginising ako ng ubo ko dahil yung ubo na malakas, tapos sunod-sunod halos hindi na ako makahinga. Tapos ginising ko na yung kasama ko dito sa bahay na hindi na ako makahinga. Tapos nung pagkatayo kong ganyan, nung lumipas yung ubo ko, parang nararamdaman ko na may umaakyat dito sa aking laway mula sa loob. Tapos parang iba yung lasa niya. Tapos ang dami kong laway. Tapos ang kati talaga ng lalamunan ko. So pumunta ako ng banyo at nagpasuka ako. Tinusok ko yung lalamunan ko para maisuka ko yung mga nandito sa lalamunan ko. Nung naisuka ko yun guys, gumanda talaga yung pakiramdam ko. Tapos nung gabing yun, ang pagtulog ko, nakaharap ko dito sa kaliwa. Kaliwa yung nasa ilalim. Tapos, nag-research ako kung bakit nangyayari yung ganon. Na kung pala ganon na may acid reflux ka o kaya yung GERD, dapat ang pagtulog mo nasa kanan. Para daw magsasara yung muscle dito sa trachea o esophagus ba yun. Nagsasara siya pag nasa kanan ka. Pero pag nakaano ka sa kaliwa, bukas daw yun, and then tumataas yung fluid, yung acid dito sa natin sa bituka. O kaya naman sumisingaw siya, kaya nagkakaroon tayo ng ubo. Tapos pag guys, pag yung lalamunan ko nararamdaman niyang may plema diyan. Dati hindi ko siya nakokontrol, na pigilan kung yung ubo ko. Talagang ubo ako ng sunod-sunod, siguro mga 30 seconds na akong ubo ng ubo. Walang humpa yun. Yun yung nakakapanghina, tsaka nakakapagod. Basta, para na ako may bronchitis. Masakit na yung mata ko nga pagka ganun. Pero nung naobserbahan ko yung ganun, na dapat yung pagkain din pala kokonti. Tapos, pababain muna yung kinain bago humiga. Then, pag kumakain, wag yung bilisan. Huwag malalaki ang subo, and then kung maaari nga daw
samahan ng sabaw para mag-flow ng maayos yung pagkain papunta sa stomach. Naramdaman ko itong itong acid reflux o GERD ko noong 2021 pandemic nung nasa boarding house ako ng ate ko dahil wala din akong ginagawa doon. Kain, tulog lang, YouTube, tapos dumating yung gabi na parang nagmula dito yung sakit sa akin, tapos umakyat siya ng ganon. Tapos hindi ako makahinga, para akong nasasakal. Kung naramdaman nyo na yung naranasan nyo na yung nabulunan kayo na talagang bumubukol yung sakit dito, ganon yung pakiramdam ko nun. Akala ko, may virus na ako nun. Gusto ko nang humingi ng tulong sa guard house kasi nasa subdivision kami nun. Gusto ko nang humingi ng tulong, kaya lang iniisip ko panahon pa ng ng yung pandemic. Kaya tiniis ko talaga, parang iniisip ko na lang paano ako makahinga. Tapos nun, parang naging lagi akong acidic dito. Iniiwasan ko yung pagkain ng maaasin dati, pero yung kape, gustong-gusto ko siya kasi hindi ko alam na nagkakos din pala ng hyperacidity yon. And then yung itlog, bawal din. Tapos mga nuts, mga dairy products, bawal din pala sa may mga sa may mga GERD o kaya acid reflux. Pero kung halimbawang gumaling na yung acid reflux mo, tapos kumain ka nun in moderation. Kasi ako ngayong araw na to, kasi kagabi nakatulog ako ng diretso, wala akong ubong naramdaman. Kasi nabasa ko yung sinasabi ko kahapon. Kaninang umaga pagising ko, hindi ako kumain agad. Nagkape ako, tapos kumain ako ng konting chicharon. Ayun, inuubo ulit ako. And then pag inuubo ka na wala ka nang kinakain, hindi ka kumakain ng mga bawal, tapos inuubo ka, nararamdaman mo yung kate. Yun yung time na kung dapat kumain ka na kasi wala nang pambara yung bituka mo dito sa loob. Baka gutom ka na at yung acid sumisingaw na ulit. Yung muscle dito sa trachea mo, sorry sa lava, tumapon. Yung muscle dito sa trachea mo, baka abnormal yung movement niya, kaya yun, inuubo ka. And then, kung halimbawa hindi siya tumitigil, bisa na ba yung sarili mo, at hindi siya maayos yung pakiramdam mo, hindi tumitigil yung ubo mo, siguro dapat magpa-check up ka na, baka may problema ka sa trachea mo. At isa ka pang naramdaman talaga is yung, sorry for the words, yung plema ko. Sobrang dami na slippery siya. Hindi siya yung natural na plema na kulay dilaw. Hindi. Slippery siya na marami. Parang, basta ganun talaga, parang siyang laway ng baka. Medyo, nung una natatakot ako kasi iniisip ko baka may tuberculosis na talaga ako. Pero nag-research dahil sa pagre-research, tapos inobserbahan ko yung sarili ko. Ayun, parang sakto naman yung nangyayari sa akin talaga. So, disclaimer lang guys, hindi ako doktor o medical expert na nagbibigay ng medication dito sa YouTube. Sinasabi ko lang, biniblog ko lang yung nangyari sa akin. Kasi may mga tao talaga na nasa pagkakataon na kailangan mag-self-medication dahil hindi natin control lahat ng pagkakataon. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod yung pang vlog. At paki-follow naman Dorot TV sa Facebook. Until next vlog guys, sana may natutunan kayo. Bye-bye.